Ang Sining, Entablado at Legasya ni Bernardo Bernardo. Sa mayamang kasaysayan ng sining at aliwan sa Pilipinas, may mga pangalang tumatatak hindi lamang dahil sa isang tanyag na papel, kundi dahil sa lalim, lawak at bigat ng kanilang kontribusyon sa industriya. Isa sa mga natatanging alagad ng sining na ito ay si Bernardo Bernardo, isang pangalang naging kasing kahulugan ng husay sa entablado, ng di malilimutang katatawanan sa telebisyon, at ng malalim na pag-unawa sa sining ng pagganap. Para sa marami siya si Steve Carpio, ang nakakainis ngunit nakatutuwang kasamahan ni Kevin Cosme sa Home Along the Rails. Subalit sa likod ng ikonikong karakter na iyon ay isang batikang aktor, direktor, at akademiko na ang buhay ay isang patunay sa walang hanggang pagmamahal sa sining. Mga unang taon at paghubog ng pundasyong akademiko. Isinilang si Bernardo C. Bernardo noong ika-28 ng Enero, 1945 sa Santa Ana, Maynila. Bilang isa sa 6 na magkakapatid, maagang namulat si Bernardo sa isang pamilyang may pagpapahalaga sa ugnayan. Sinasabing siya ang naging paborito ng kanilang ina at bilang tanda ng pagmamahal nito sa kanyang asawa, ipinangalan niya ang anak sa apelyido mismo ng kanyang ama. Isang kakaibang kilos na nagpapahiwatig ng malalim na koneksyon sa loob ng kanilang tahanan. Mula sa murang edad, nagpamalas na si Bernardo ng angking talino at hilig sa pag-aaral. Ang kanyang landas ay unang itinutok sa mundo ng pamamahayag. Noong 1966 at matagumpay niyang tinapos ang kursong Journalism sa Universidad ng Santo Tomas, UST. Sa panahong iyon, ang kanyang pangarap ay maging isang kinikilalang mamamahayag, isang tagapaghatid ng balita at katotohanan. Subalit, tulad ng maraming dakilang kwento, isang di inaasahang pangyayari ang nagbago sa takbo ng kanyang buhay. Matapos mapanood ang kanyang kauna-unahang profesional na produksyon sa teatro, isang bagong mundo ang nabuksan para sa kanya. Nabighani siya sa kapangyarihan ng entablado, ang kakayahan nitong bumuhay ng mga kwento, pumukaw ng damdamin, at maghatid ng mensahe sa paraang masidhi at personal. Sa sandaling iyon, nagpasya si Bernardo na ang kanyang tunay na bokasyon ay nasa sining ng pag-arte. Dala ang bagong pangarap, hindi niya tinalikuran ang kahalagahan ng formal na edukasyon. Sa halip, ginamit niya ito upang patibayin ang kanyang pundasyon. Nagtungo siya sa Estados Unidos at doon ay kumuha ng Master's Degree in Theater Arts sa University of California sa Santa Barbara, na kanyang natapos noong 1969. Ang desisyong ito ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng mga teknikal na kasanayan, kundi nagbukas din ang kanyang isipan sa mga pandaigdigang pananaw at disiplina sa teatro. Ang kanyang pag-aaral sa Amerika ang magiging sandata niya sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, isang puhunang nagpaiba sa kanya sa maraming aktor ng kanyang henerasyon. Pagsibol sa entablado at pagkilala sa pelikula. Sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, bitbit ni Bernardo ang isang malinaw na layunin. Ang iukit ang kanyang pangalan sa mundo ng sining. Ang entablado ng teatro ang kanyang naging unang tahanan. Dito, unti-unti niyang binuadilo ang kanyang reputasyon bilang isang aktor na may pambihirang talento. Hindi lamang siya mahusay sa pagbigkas ng linya at pagpapakita ng emosyon. Siya ay isang ganap na performer. Ang kanyang kahusayan ay hindi lamang nakasalalay sa pag-arte. Ito ay sinabayan ng angking galing sa pag-awit at pagsayaw na nagbigay daan sa isang buo at dinamikong presensya sa entablado. Ang kanyang formal na pagsasanay sa Amerika ay naging isang malaking kalamangan. Nagdala siya ng isang antas ng profesionalismo at disiplina na hinangaan ng kanyang mga katrabaho at ng mga manonood. Mabilis siyang nakilala bilang isang aktor na seryoso sa kanyang sining, isang taong nag-aaral ng kanyang karakter at nagbibigay ng buong dedikasyon sa bawat pagtatanghal. Hindi nagtagal, ang kanyang ningning sa entablado ay napansin ng industriya ng pelikula. Nagsimula siya sa mga supporting role kung saan ipinamalas niya ang kanyang kakayahang magbigay buhay sa iba't ibang karakter, gaano man kaliit o kalaki ang papel. Subalit ang kanyang pinakamalaking tagumpay sa pelikula ay dumating noong 1981 para sa kanyang natatanging pagganap sa kontrobersyal at kinikilalang pelikula ni Ishmael Bernal na Manila by Night, na ipinalabas noong 1980. Iginawad sa kanya ang parangal na Best Actor mula sa Gawad Urian.
Ang Gawad Urian na iginagawad ng manunuri ng pelikulang Pilipino ay isa sa mga pinakaprestihiyosong parangal sa industriya. Ang pagkapanalo niya ay isang matibay na pagkilala sa kanyang husay at isang kumpirmasyon na siya ay isa sa mga pinakamahuhusay na aktor sa bansa. Mula roon, naging tuloy-tuloy na ang kanyang karera sa pelikula. Naging bahagi siya ng maraming mahahalagang pelikula noong dekada 80 at unang bahagi ng dekada 90. Kabilang sa mga ito ang Pabling, 1981, Dalmasio Armas, 1983, Mga Paru-Parong Booking, 1985, Abandonada, 1985, Kontrabando, 1986, Tuklaw, 1986, at Capital Vacation, 1990. Sa bawat pelikulang ito, nag-iwan siya ng marka. Patunay ng kanyang versatility bilang isang aktor na kayang gampanan ang iba't ibang uri ng papel, mula sa komedya hanggang sa drama. Pagtatak sa telebisyon at ang imahen ni Steve Carpio, kasabay ng kanyang pamamayagpag sa entablado at pelikula. Ginalugad din ni Bernardo ang mundo ng telebisyon. Lumabas siya sa ilang mga episode ng klasikong serye na Flor de Luna at naging regular na panauhin sa tanyag na musical variety show na Vilma, na pinangunahan ng star for all seasons na si Vilma Santos. Mula 1986 hanggang 1995. Ngunit ang papel na tunay na nagpakilala sa kanya sa masang Pilipino at nag-ukit ng kanyang pangalan sa kultura ng pop ay dumating noong 1993. Napili siyang gumanap bilang si Steve Carpio sa sitcom na Home Along the Rails, na pinagbidahan ng hari ng komedya, si Dolphy. Si Steve Carpio ay kasamahan sa trabaho ng pangunahing karakter na si Kevin Cosme. Bagamat maituturing na isang kontrabida sa palabas dahil sa kanyang kayabangan at pagiging sipsip, ang pagganap ni Bernardo ay nagbigay ng kakaibang kislap sa karakter. Sa kanyang husay, sa comedic timing at sa natural na kimika nila ni Dolphy, si Steve Carpio ay naging isang lovable villain. Siya ang karakter na kinaiinisan, ngunit kasabay nito ay inaabangan ng mga manonood. Ang pagganap niya bilang Steve Carpio ay isa sa mga pinakatumatak na karakter sa kasaysayan ng telebisyon sa Pilipinas. Ang kanyang mga linya at kilos ay naging bahagi ng pang-araw-araw na biruan. Ang tagumpay ng Home Along the Rails, na tumagal sa ere ng halos 6 na taon at nagkaroon pa ng bersyon sa pelikula, ay lalong nagpatibay sa estado ni Bernardo bilang isang epektibong komedyante at isang household name. Paninirahan sa Amerika at ang pandaigdigang entablado. Matapos ang tagumpay ng Home Along the Rails, gumawa ng isang malaking desisyon si Bernardo. Pinili niyang manirahan sa Estados Unidos, kung saan siya nanatili sa loob ng 12 taon. Subalit, hindi ito nangahulugan ng pagtalikod sa kanyang sining. Sa halip, ginamit niya ang panahong ito upang tuklasin ang mga bagong anyo ng pagpapahayag at ibahagi ang kwento ng mga Pilipino sa pandaigdigang entablado. Sa Amerika, ipinagpatuloy niya ang kanyang pagtatanghal sa teatro, ngunit may bagong focus, ang mga karanasan ng mga Pilipinong imigrante. Naging boses siya ng mga Pilipinong nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Kabilang sa kanyang mga naging proyekto ang stage show na Alaskeros sa Perseverance Theater at ang Voyage, isang dula na tumalakay sa buhay ng 4 na henerasyon ng mga Pilipino sa Alaska. Isa sa kanyang pinakatanyag na proyekto sa panahong ito ay ang The Romance of Magno Rubio, isang dula na umani ng mga parangal mula sa mga kritiko at publikasyon sa Amerika. Sa kasagsagan ng kanyang mga proyektong ito, ang kanyang dedikasyon sa pag-aaral ay hindi nawala. Nakakuha siya ng isang scholarship sa London na lalong nagpalawak ng kanyang kaalaman. Bukod dito, ibinahagi rin niya ang kanyang galing sa pamamagitan ng pagiging instructor para sa mga konsul sa ilalim ng Department of Defense sa Maryland. Ang kanyang paninirahan sa Amerika ay hindi isang pamamahinga, kundi isang panibagong yugto ng paglago bilang isang alagad ng sining at bilang isang Pilipino. Ang muling pagbabalik at huling yugto ng karera, noong 2015, nagpasya si Bernardo na muling bumalik sa Pilipinas. Ang kanyang pagbabalik ay minararkahan ng isang matagumpay na proyekto, ang pelikulang Invisible. Sa kanyang makapangyarihang pagganap sa pelikulang ito, na tumatalakay sa buhay ng mga undocumented na Pilipinong manggagawa sa Japan. Muli siyang pinaarangalan ng Gawad Urian
sa pagkakataong ito bilang Best Supporting Actor. Ang parangal na ito ay isang malakas na pahayag. Ang husay ni Bernardo Bernardo ay hindi kumukupas at nananatiling relevant sa anumang panahon. Mula noon, akadiga naging aktibo siyang muli sa lokal na industriya. Lumabas siya sa mga pelikulang tulad ng Chainmail, 2015, Hele sa Hiwagang Hapis, 2016, Whistleblower, 2016, Singing in Graveyards, 2016, at ang kinikilalang musical film na Ang Larawan, 2017. Hindi rin niya tinalikuran ang kanyang unang pag-ibig, ang teatro. Ang kanyang huling pagtatanghal sa entablado ay sa produksyon ng Red Turnip Theater na The Nether noong 2017. Para sa kanyang pagganap sa sci-fi drama na ito, nakatanggap siya ng nominasyon bilang Best Actor for a Non-Musical sa Aliw Awards, isang patunay na hanggang sa huling yugto ng kanyang karera, ang kanyang galing sa entablado ay nananatiling walang kupas, pamana sa sining at edukasyon. Higit pa sa pagiging isang aktor, si Bernardo Bernardo ay isa ring guro at tagapagsulong ng sining. Ibinahagi niya ang kanyang malawak na kaalaman at karanasan sa susunod na henerasyon ng mga alagad ng sining. Nagsilbi siya bilang Head of the Theater Arts Program sa Meridian International Mint College sa Taguig City, kung saan hinubog niya ang isipan at talento ng maraming kabataang mag-aaral. Nag-venture din siya sa pagtatayo ng sarili niyang kumpanya sa teatro, ang Studio Connections International. Ang layunin ng kumpanyang ito ay pagbuklurin ang iba't ibang performing arts companies upang itaas ang antas ng profesionalismo at ang mga pamantayang artistiko ng mga Pilipinong performing artists. Para sa kanya, ang sining ay hindi lamang isang trabaho, kundi isang propesyon na nangangailangan ng patuloy na pag-aaral, disiplina at pagpapabuti. Pagpanaw at pamamaalam, noong 2018, isang di inaasahang balita ang dumating nang madiagnose ko si Bernardo na may pancreatic tumor. Sa kabila ng kanyang pakikipaglaban sa sakit, noong 8 ng Marso ng taong yon, ang batikang aktor ay tuluyan ng pumanaw sa edad na 73. Ang kanyang pagpanaw ay nagdulot ng malalim na kalungkutan sa industriya. Nagluksa ang kanyang pamilya, mga kaibigan, katrabaho, at ang libu-libong tagahanga na kanyang napasaya at naantig sa loob ng maraming dekada. Halos ang kabuuan ng kanyang buhay ay inilaan niya sa mundo ng sining at aliwan. Isang buhay na nag-iwan ng hindi mabuburang marka. Si Bernardo Bernardo ay maaalala hindi lamang bilang si Steve Carpio o bilang isang premyadong aktor. Siya ay maaalala bilang isang alagad ng sining na may malalim na pag-unawa sa kanyang propesyon, isang taong nagpahalaga sa edukasyon at disiplina, at isang mentor na nagbahagi ng kanyang kaalaman sa iba. Ang kanyang dedikasyon sa trabaho at ang kanyang pagtulong sa kapwa ay mga katangi ang nagpatunay na ang kanyang kadakilaan ay hindi lamang nasa entablado o sa harap ng kamera, kundi nasa kanyang pagkatao. Ang kanyang legasya ay mananatili sa puso ng bawat manonood na kanyang napatawa, napaiyak at napahanga. Ito ay isang tatak na hindi basta-basta matatawaran ng sinuman. Isang pamana ng sining, talino at walang kapantay na pagmamahal sa pagganap.